Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel na ito, bakit naman hindi ka nag-subscribe? Iyon naman pala papa, naka-recover na tayo. Kampanting saad niya sabay tayo niya para pumasok ulit sa kwarto niya. Limas na nga ang pera natin sa bangko. May mga produkto naman na. Ilang taon ka bang tumigil na? Tanong niya habang hawak ang siradora ng kanyang pintuan. 5. Di 5 taon ka na rin nakaipon uli. Hindi nak eh. Ang 5 taon na iyon ay pambayad pa sa mga nautangan ko. Naku naman papa, mahirap na pala tayo sa daga nito. Pasyensya ka na anak. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kung ibebenta ko naman itong lupa natin, mas lalo pang magalit ang mga kuya mo sa akin. Kung ganoon, ikaw pa lang dahilan kung bakit mabisyo ang dalawang iyon. Pinalayas mo pa dahil ayaw makinig sa'yo. Ikaw naman palang dahilan. Ayaw ko silang matulad sa akin muna anak. Natampal ni Muna ang kanyang noo. Pati pa siya na nag-aaral pa lang at gagaraduate na sana sa kolehiyo. 1 taon na lang sa susunod na pasukan ay maperwisyo pa. Hindi pa naman siguro ganun kalaki ang buwis papa. Mga 10 anak. 10 buwan? Utangan mo muna sa bangko. Kayang-kaya yan. 10 taon anak. 10 taon? Halos malula na ang kanyang mga mata sa sobrang dilat. Ilang taon pa lang ba siya simula noong pinabayaan ng ama niya ang kanilang lupa? Dati naman itong military at may mataas na posisyon. Saan na napuntang lahat ng sahod nito? Halos mahimatay na siya sa mga sandaling iyon. Paano hindi naisip ng kanyang ama na bayaran ng ganon katagal ang kanilang buwis? Natameme siyang bigla at nawala ng sasabihin. Para na siyang iiyak. Saan na sila pupulutin kung kukunin sa kanila ang lupaing iyon lang ang tanging kayamanan nila? Sa kangkungang tiyak ang kanilang bagsak. Anong gagawin natin papa? Walang buhay niyang tanong. Yung kakilala kong negosyante at asyendero sa kabilang bayan. Nag-aalok siyang tumulong pero may kondisyon. Sakyan mo na kahit anong kondisyon pa yan papa. Ang mahalaga ay makakabayad tayo ng buwis. Ang kaso anak, ang kondisyon ay ikakasal mo na kayo ng anak niyang lalaki. Hayop na yan. Ginawa akong collateral. Sa utak niya. Matagal bago siya nakasagot. Ano nak, payag ka ba? Hindi pa rin siya naimik. Paano ang pag-aaral niya? Paano ang lahat ng mga pangarap niya sa buhay? Paano na si Andro? Paano ang kanilang relasyon? Puro tanong ang isipan niya. Hindi. Biglang sagot niya. Hindi. Halos sabay na sagot ng papa at mama niya. Hindi maipinta ang mukha ng kanyang mama. Natural lang na ito ang pinakaapektado sa lahat. Pamana lang naman ito ng mga magulang nito. Iyon na lang ang natira sa ina niya. Dahil kinamkam lahat ng pag-aari ng ama nito ng stepmother nito. Kaya sobrang halaga dito ang asyenda. Anak, parang awa mo na. Mamamatay ako kapag mawala sa akin ng lupaing ito. Umiiyak na wika ng mama Leia niya. Iyon naman pala. Bakit mo pinayagan na magsugal si papa? Ikamamatay mo pa lang kapag nawala ang lupang ito. Napabusangot siya habang tinitignan ng may hinanakit ang papa at mama niya. Palipat-lipat ang tingin niya sa mga ito. Biglang nilingon ng ina niya. Ang noon ay nakakaawang ama niya. Nagmumuka itong basang sisiw sa gilid. Ang dating tigasin niyang ama ay tila nabasagan ng bayag.
Hayop tong ama mo eh. Kung palalayasin ko na lang kaya ito. Malay ko bang sekretong pumupuslit ito sa sabungan noon? Nanlilisik ang mga mata ng kanyang ina habang nakatitig sa ama niya. Nakagat niya ang kanyang daliri habang nakatingin sa kanyang ama. Magulo na tuloy ang kanyang emosyon. Pag-isipan ko na lang. Tumigil na kayong dalawa. Inis na wika niya sa mga ito. Dadalo mo na ako sa kasal ni Oscar. Di ay mas nabuhay to. Hindi rin nalalayo ang kapalaran ko kay Oscar eh. Paalam niya sa mga ito at tuluyan ang pumasok sa kanyang kwarto. Hinayaan na lamang niya na nakabukas ang pintuan ng kanyang kwarto. Hindi ang mga ito naimik. Pumasok na siya ng kwarto at nagbihis. Sa wakas ay makakalabas na siya ng bahay. May pag-grounded pa ay gagawin lang din naman pala akong collateral sa utang. Reklamo niya habang nagbibihis. Pagdating niya sa bahay ng kanyang pinsan ay nakabihis na din ito. Napakamalas ko naman. Pupunta ako dito para may kausap. May lakad ka rin naman pala. Pero para namang Biyernes Santo yung mukha mo. Punan niya sa pinsang si Oscar. Seminar ko ngayon sa pare para sa kasal daw. Samahan mo na lang kaya ako sa simbahan. Tuloy na talaga yan. Alam mo bang ako rin? Kaagad na wika niya rito. Wala naman siyang itinagong sekreto kay Oscar. Lahat sa kanya ay alam nito. Maging sa nobyo niya ay ito lang din ang nakakaalam. Pwera lang sa katauhan nito. Malamang hindi niya sasabihin dito na isa itong aswang. Ipapahamak ba niya ang kanyang nobyo? Anong ako rin? Binuntis ka ni Andro kaya ikaw rin? Hindi. Ginawa akong collateral ni Papa sa utang kaya ikakasal na rin ako sa lalaking hindi ko nga nakita ang itsura. Baka matanda yun. Di kaya ay sobrang pangit kaya walang pumatol. Kaya naganap na lang ng kung sino. Sobrang desperado na yata ng taong iyon. Hayop, mukhang pareho pala tayo ng swerte nito. Wika ni Oscar. Hindi pa niya nakita ang babaeng pakasalan ni Oscar kaya naintriga siya at gusto niyang itong makita. Ikaw ba? Maganda ba ang mapangasawa mo? Hindi mapigilang tanong niya habang sakay sila sa owner type jeep na sasakyan nito. Hindi sumagot kundi sumimangot lang. Hoy, parang bingito. Nagtatanong lang naman. Mamaya mo na silipin. Ikaw na ang humusga. Total, dyan ka naman magaling. Grabe to sa akin samantalang ikaw lang naman itong judgmental at mapili sa babae. Hindi ito sumaugat kaya hindi na rin siya nagsalita pa. Mukha kasing bad mood ito kaya hinayaan na lang din niya. Pagdating sa simbahan ay nauna na siyang bumaba. May dalawang babae na kaedaran niya ang naroon at magkasama. Sa kanila ito nakatingin. Halatang sila ang hinihintay. Sigurado siyang isa sa mga ito ang mapapangasawa ng pinsan niya. Lumapit siya sa mga ito at nginitian dahil nakangiti rin ang mga ito habang papalapit siya. Hi, bati niya sa mga ito. Ang mga mata niya ay napagkit sa magandang babae na nasa kanyang harapan. Kasing tangkad niya ito, maganda at maputi. Ang tangos ng ilong nito at ang haba ng pilik mata. Sus, paarte pa itong pinsan ko ang ganda naman pala ng papapangasawa niya. Punan niya. Ngumiti lang ito at samantalang ang kasama nitong pandak na hanggang ilalim ng kanilang balikat, ang taas, ay hindi maipinta ang mukha. Dinaig pa nito ang natalo sa sabong. Hindi man lang niya ito pinansin. Pagdating ni Oscar ay kagad na kumapit ang babaeng pandak sa bisig nito. Napaawang ang kanyang mga bibig sa gulat. Si Wilma, siya ang magiging asawa ko. Tila walang buhay nitong pakilala. Natampal niya ang kanyang noo sa gulat
at pigil ang sarili niya upang wag matawa. Kailan pa nagkagusto ang tsusi at maarte niyang pinsan sa ganong muka. Nailing na lang siya habang nakasunod sa mga ito. 1 buwan na lang at ikakasal na rin ito kay Welma. Samantalang siya ay kinukulit na ng ama kung ano na ang magiging desisyon niya. Oo na, papayag na ako. Pero sana tuluyan nang nawala iyang mga bisyo niyo. Pangako anak, matagal ko nang tinigil at nagsisisi na ako ng sobra. Hindi siya sumagot. Ang inay niya ay naiyak dahil nasasayangan sa kanyang mga pangarap. Kaso ay wala ng pag-asa dahil baon na sa utang ang pamilya. Sabihin mo, wag na akong isama sa seminar sa simbahan o di kaya ay sa wis na lang. Ayaw ko nang ikasal ng nakatrahe di Buddha. Mapera naman sila. Diretso na lang pirmahan sa marriage contract. Ayaw ko ng maraming proseso. At lalong ayaw ko ng seremonya. Reklamo niya. Sige anak, sasabihin ko. Hindi na siya umimik pa. Ayaw niya niyang isipin pa ang magiging buhay niya. Bahala na kung ano ang kahinatnan. Makalipas ang 3 araw ay biglang may dumating at ito ang abogado ng mapapangasawa niya. Bit-bit nito ang mga papeles na pinirmahan niya. Iba din, may paabogado pa. Yayamanin nga. Pero sigurado akong kung hindi dugong ang mukha nun, ay matanda na. Sa utak niya. Walang alinlangan niyang pinirmahan lahat iyon. Ang mahalaga sa kanya ng mga oras na iyon ay ang kanyang mga magulang. Hindi na mga ito mamomroblema pa dahil bayad na niya. Hindi na rin nagtagal ang abogado at umalis din kaagad. Ngunit kinahaponan ay isang malaking van ang dumating. Hahakutin na ang kanyang gamit dahil uuwi na siya sa bahay ng kanyang asawa. Seryoso ba to? Para naman yatang nananaginip lang ako nito. Wika niya sa sarili. Napaiyak siya habang inikot ang paningin sa kanyang kwarto. Hindi na ito ang maging permanente niyang tirahan. Matapos ligpitin ang mga gamit niya ay hinakot lahat na iyon ng isang tauhan ng kanyang asawa. Hindi man lang niya alam kahit pangalan ng asawa niya. Dahil diretso perme lang siya sa mga dokumento at ibinalik agad iyon sa abogado. Dumalaw ka rin dito minsan anak ha. Mamimiss ka namin ng papa mo. Umiiyak na wika ng ina niya. Matapos ng dramahan nila ay umakyat na siya sa loob ng van. Hindi man lang niya magawang tingalain ang mukha ng kanyang asawa. Hindi siya interesado kung ano ang pagmumukha nito. Ipinatong nito sa kanyang paa ang kamay nito. Napasulyap siya dito saglit. Bakit parang kamay ito ni Andro? Sa utak niya. Napabuga siya ng hangin. Marahil ay namimiss na talaga niya ng sobra ang nobyo niyang iyon. Naikasan man lang siya sa iba nang walang pakikipaghiwalay sa nobyo. Malayo-layo rin ang bayan nito mula sa kanila. 2 oras ang biyahe nila bago makarating doon. May kalakihan ang bahay ng kanilang dinulugan. Bagong modelo rin ito ng bahay sa kapanahunan. Halika na asawa ko, huwag ka nang malungkot. Tawag ng kanyang asawa sa kanya nang tila nakatulala lang siyang nakatingala sa bahay. Nagulat pa siya nang mahimigan ang boses nito. Hindi siya magkakamali. Boses ito ni Andro. Nang tingalain niya ito ay halos natigil ang pagtibok ng kanyang puso. Andro? Gulat na sambit niya. Bigla siyang hinimatay at nawala ng malay. Halos magwala si Andro habang karga ang asawa papasok ng bahay niya. Sa utak nito ay talagang kinatatakutan niya ito dahil sa pagiging aswang nito. Inilapag na lamang nito sa kanilang kama ang walang malay na asawa. Padilim na at unti-unti na ring lumalabas ang buwan. Mabubuhay na naman ang katauhang halimaw nito. Muli na namang maghahanap ng sariwang karne ang kanyang uhaw na hininga.
Lagi na lang ganoon kapag kabilugan ng buwan. Gusto man itong kumawala sa nasabing sumpa, wala ring paraan pa. Talagang iyon na ang magiging kapalaran nito. Gusto man itong hintayin na magising ang asawa ay hindi na nito kayang tiisin pa ang tawag ng hininga. Kailangan na nitong makahanap ng mabibiktima. Kagad itong nag-ibang anyo, isang nilalang na may malaking pakpak. Kayang marating ang kahit saan, makahanap lang ng maging pagkain at mabusog ang hininga. Ang 2 tauhan nitong aswang ay kanina pa nawawala, kaya siguradong naghahanap na rin ang mga iyon ng kanilang mga biktima. Maging biktima. At para hindi na siya malayo pa, ay sa kanilang babuyan na siya kumuha ng pwedeng maging biktima. Ayaw niyang magtagal sa labas dahil mag-isa lang ang kanyang asawa sa kanilang bahay. Matapos maging kontento ang hininga ay umuwi na kaagad siya ng bahay. Samantalang pagkagising ni Muna ay agad siyang bumangon para hanapin si Andrew. Hindi siya nagkakamali sa kanyang nakita. Si Andrew ito, ang kanyang asawa. Biglang bumukas ang pintuan at saktong nasa harap na siya nun. Pareho silang nagulat ngunit mabilis nakabawi si Andrew at niyakap siya nito. Andrew, paanong ikaw ang nagiging asawa ko? Dahil iyon ang nasa kontrata para makabayad ng utang sa gobyerno, ang mga magulang mo. Paano niyo nalaman? Ako mismo. Sinubukan kong hanapan ang kahinaan ng pamilya mo para mapasakin ka lang. Hindi makapaniwala si Muna sa kanyang narinig. Iba talaga kapag may pera. Lahat ay posible. Paanong hindi mo alam na ako ang magiging asawa mo? Nasa kontrata naman. Hindi ko binasa. Wala akong kaida-idaya na ikaw pala ang magiging asawa ko. Patawad muna, pero gagawin ko ang lahat. Mahalin mo lang ako. Kung hindi mo ako gusto makatabi ngayon ay handa naman akong darating ang panahon na matutunan mo akong mahalin. Hindi siya nakasagot sa sinabing iyon ni Andrew. Naguguluhan rin siya sa kanyang sarili. Nandidiri nga ba siya sa kanyang asawa? Kumalas ito sa pagkakayakap. Sobrang tagal nila sa ganoong posisyon. Pagkakuway, walang paalam itong umalis dire-diretso. At narinig na lang niya ang pagsara ng pinto sa kabilang kwarto. Napahakbang siya palapit sa kama habang nakatulala. Hindi pa rin niya inasahan ang buhay na mayroon siya ngayon. Parang ang bilis ng pangyayari. Napakaramdam niya ay natutulog lamang siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Andrew. Nadatnan niya itong nagluluto sa kusina. Ako dapat ang gumagawa ng mga bagay na iyan. Ayos lang. Gusto ko lang ipakita sa iyo at patunayan kung gaano ka kahalaga sa akin. Pero wag mo naman akong pagsilbihan ng ganito. Dinaig ko pa ang isang reyna kapag ganito. Reyna naman talaga kita. Lahat gagawin ko para sa iyo. Napangiti siya dito. Muli na namang nagliparan ng milyon-milyong paru-paraw sa kanyang tiyan. Magpapa-hard to get pa ba siya? Gayong alam naman talaga niya sa kanyang sarili na mahal niya ang kanyang asawa. Sayang sa oras at panahon, pagkabukas ay huli na pala ang lahat. Kaya aamin na siyang mahal talaga niya ang kanyang bagong asawa. Iyon ang totoo at iyon ay sigurado. Ika nga sa isang kasulatan na ang pag-ibig ay hindi na naghili, hindi nagmamapuri, hindi palalaw, hindi lumalabag sa kagandahang asal, hindi naghahanap ng para sa sarili, di nagagalit, di nag-iisip ng masama, dahil ang pag-ibig ay totoong mahiwaga. At dahil sa mahiwagang pag-ibig ay wala nang kasunod ang kwentong ito. Wala na akong utang sa inyo. Maraming salamat po at tuloy-tuloy lang sa pagsuporta.
At mas lalong huwag kalimutan magkape.